Good morning, Sir Buddy. Kumusta na? Ayos naman po. Parang si Sir Aisel. Sir Isaac. Ako yung Morning, nag-test. Sir Francis. Hello, sir. Sila yung manager. I do not own the farm. So you will meet the owner. Apo. Masyado lang ako sikat, pero hindi sa akin to. Sika Jerry. A manager of Thanks Nature Farm. Ay, ano po. So, we know a lot of farms. I will connect you to, Sige, sir. to most of the farms I know. Pangako ko naman yun. Yes. And so, I think I will give the floor to si Francis and Aisen to give you a tour. Sige ba? Pero basically, ang ano tayo? So, Sige ang ba? St. Isidore is a learning center. Hmm. Pero dito, we are trying to integrate iba-ibang agricultural systems para maging sustainable. Mhm. So, hindi yung isa lang, you focus on that. Mhm. Kami integrate, connect. So, ako, I'm consultant sa Aqua. Oh, I see. So, we are doing circular tanks, and then sa circular tanks, Circular tanks na tilapia. tilapia, yung effluent will go to the lotus pond. Mhm. Ang lotus, tapos yung from there, Mhm. pandidilig namin ng asparagus, pang-raise namin ng asola, Mm. then going back to the circular tank. So may sustainability concept. But I guess the details will be discussed by the managers. Sige, sir. No, ako sulsultan, taga-sulsol. Sige po. Si Sophia, Hi, ma'am. si Daddy Ma'am, wife kumusta? ko. Oh, para mas maganda kayo sa personal ngayon. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Agribusiness Connect is in its third year. Join us on August 8, 2026 at Elements at Centris. Explore the right agricultural venture for you and get inspired by industry experts' success stories. Agribusiness Connect Year 3 is co-presented by Bayer, DeKalb. A day of panel discussion, inspirational talks, business socials, and exhibits. Ask your questions in an open panel discussion with Juanjo Araneta of Central Azucarera de Tarlac, Rowena Africa of Juan Lipa AgriVentures Corporation, Dr. Richard Torno of Torno Agro, Attorney Carlo Benito Cruz of Don Benitos, and special guest speakers, Secretary Conrado Estrella III of Department of Agrarian Reform, Constantine Stan Tanchan of Aquatic Phoenix Aquaculture Group, Dr. Rosalind Wee of W Group of Companies, who will be this year's Best Young Farmer, People's Choice Award, and Farmer of the Year. Find out at Agribusiness Connect Year 3. Register now and avail our promo discount. Find the link in the video description or message us on Agribusiness Facebook page or 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Agribusiness Connect Year 3 is co-presented by Bayer, DeKalb. We would like to thank our major sponsors, Tate Aqua Feeds, Greenland Bio-Organic Fertilizer, All Certified Equipment Trading Corporation, Agridom, Metro Pacific Fresh Farms and Innovative Agro Industry, Bulacan Dragon Fruit Depot, Don Ricardo's Lechon House, Sanadu Max Power, Agrimac and Lavon, Amo,
Ako'y magsasakang organiko, Adinso, and Iritech, sugarcane, and beyond. Don Benitos. Transfer it. Crispy King. We would like to thank the following sponsors: Room Salt, Bio and Fertilizer, Rural Bank of Angeles, Asil Laboratories, Tuburan Coffee, and Tuburan 360, Rick's One, Mango Tours, Houston, Texas, Adamco. Win a free trip to your chosen destination. This raffle is brought to you by BNG Travel and Tours Services. Free Aral at Gala Tour, made possible by Inspired Learning Tours. 5 lucky winners of 10,000 pesos worth of gift certificates, courtesy of Kiwami and Yabu. Enjoy an exclusive discount when you book your stay at Harold's Hotel. See you at Agribusiness Connect Year 3. Register now. Gallery? Wow. Pasok kayo. Ito, ano to? Bali, ito po yung ano namin, painting area po namin. So nagpigil po kami ng mga painting session sa mga bata, sa mga kapwa, mga gusto mag-relax. Kasi ito po, inspired by Juan po. So papasin niyo po yung painting po ni Van. So idol po na nangyari. So yan, Si paintings. Yes po. So yung lahat po na ng paintings dito, sir, ano yan, iniwan po ng mga paintings niya. Oh. Yung iba naman, So meron kaming on-call trainer po sa pagpe-paint. Yung na-inspire po kasi kay Banco, yung may-ari. Kasi si Banco, di ba may ano po siya, pansanan. Yung papansanan niya hindi niya ininda, pagpus ginawa niyang paraan para mawala yung stress niya, gusto niya. Morning po. Body po, sir. Nice place, sir. Pwede na bang i-present mo ang aming farm? Yes, sir. Eh, nagkukulangan ako, kaya sabi ko, hindi pa siya... Yung gandang to. Kulang pa daw. Mahirap siya, kwento eh. Paano ko siya Direction, sir. Oo. Ang bilis kasi ang farming eh. Basta ang alam ko lang eh, hindi tayo aasenso. Nagbabago. Ano? 200 years ago, bala tsaka pico ang farmers. Hanggang ngayon, pico pa rin ang gamit niya eh. Oo. Asenso ka ba? Diba? Ano na pa tayo? Yes, sir. Yes, sir. Kape muna tayo. Ano muna tayo dito? Nakaano na yan, hindi na maalis sa expression niya. Ano ba yun? Ganyan ang Patay style tayo ni Sir dyan. Buddy. Sus. Walang edit-edit daw yan eh. Advocacy talaga, sir. Advocacy. Kaya hindi sa Sabi ko i-train. once na pumunta ka sa Taiwan, tingnan mo ako yung mga tourist doon, local. Mm. 60 to 70%. Dito, gusto libre. Paano ka naman makaikot? Ultimong, nag-uusap kami ng direktor ng organic sa Pilipinas. Bakit yun naisipan bigyan ng pondo ang young farmers para maging entrepreneur sila? Ginawa niya ang tamad. Hindi pa sila hinog para bigyan ng pondo para mag-invest sa farming. Magtrabaho muna. Trabaho. At tingnan mo yung experience nila. Yung anak ng magsasaka na nagtitinda sa palengke, yung nanay niya nagtitinda sa palengke, yun ang bigyan ng pondo yung anak niya. Marunong na magtinda yun. Pero kung ibubus mo lang siya, hasos, computer mo nang bibili niya, cellphone, pagka nakakuha ng pondo. Sayang pera. You think failure yung ginagawa nila, sir? Isa lang yan eh. Isang million yan. Ako bigyan mo ng 1 million, hindi alam ko lang gagawin bukas. Oo. Pinipilit na din yan ng pondo ito nga. Hindi na nakahanap, nakakita ng 1 million. Ano mangyayari? Yeah. Kaya parang yung mga tawang ko sa likod eh.
magkano sweldo mo? 15,000, 500, 600, 500 a day. Bibili na lang ako ng halagang 15,000 na kambing. Dumarami pa. Kesa yung, ano nangyari sa kambing? Namatay. Ano ikinamatay? Hindi mo nakain. Isa sa akin. Nakalimutan. Yun ang, ano, mahirap ang malaking ganitong area. Meron din yung maliit. Sa maliit kasi, parang napapagalan ka eh. Sa laki naman, ang daming tulis. Kaya ano muna tayo, mag-mirror naman tayo. Yes, sir. Yes. Huwag mo nang kwentuhan lang. Yes, sir. Yeah. Hindi, ganun ang ano niya, Ganun ba style yun? niya, kwentuhan lang. Kwentuhan lang kasi, sir. Kwentuhan lang. Ayusin na, ayusin Yun ang yung- gusto kong mangyari sa ano na, yun ang experience ko. Sa isang conference, sa isang ano, yung may podium, ayaw kong magsalita sa podium. Okay. Kasi nakakalimutan ko. Buti pa ka kung nasa gitna tayo, magkwentuhan. May biruan. Isa, tatanong niya, alam niya pala yung sagot, isa sasagot eh. Sabi na, ano yun. Matagal yan ang ginagawa ko, sir. Nag-umpisa kami ng 2018 eh. 2008. 2017 pala. Okay. So 2017, nag-umpisa ako ng ATI, learning site. So, nagkasakit ako. After, abang may sakit ako, may lumapit sa akin eh. Mag-train ka, sabi niya. Mag-seminar ka sa ATI, yung Farm Business School. Okay. Ano lang, parang lang may maging busy ka. Upo ako doon for 12 days. Ito yung lumabas. Sinundan ko yung programa niya. Learning site, special, practical agriculture. Ngayon ano na kami, ang tawag ito, yung service provider na kami ng API. Test na ako, although yung test na is malungkot masabihin, nung una may pondo. Ngayon wala na. Ngayon wala na silang binibigay na pondo. Isipin mo lang, organic accredited kami. Meron kaming test na organic agriculture program. Walang pondo. Makikita mo yung ibang may pondo eh. Requirements lang ang kanyang puhunan. Ano yung makakalungkot? Sa kapupulutin. Ito, kung wala kang puso dito, sasarap na. Yun ba bigat sa atin? Sabi ko, bakit ka nagpapakayo? Mag-harvest ka ng, mamumunan ka sa vegetables na lagang 20,000. Bumili ka na lang sa palengke ng 20,000 sangel, pamimigay mo, buhay ka na. Malayo ka pa, pinapalakpan ka na. Bakit ka nagpilit na magtanim? Hindi ka naman sigurado after harvest kung sino bibili sa'yo. Tigat eh. Kaya sabi ko, ano pang kulang? Agriculturist. Kulang ng kalaman. Sino nagkukulang sa Gobyerno. Marami tayong agriculturist kaya kulang pa ng experience. Doon ko nakikita. Sabi ko nakakapon yung mga nagpunta ng Taiwan eh. Anong pagkakaiba? Saan galing yung binhi ninyo? Gobyerno. Sino nagtuturo sa inyo bago ka magtanim? Gobyerno. Sino nagmamonitor sa inyo? Gobyerno. Ito private. Sarili sikat. Ano bang talagang standard para gumanda yung tanim mo? Organic eh. Galing naman tayo eh. Kaya paano Hindi mo mahirap i-compare with Taiwan kasi sir, yung support ng gobyerno talaga sa agriculture sobra. It's more than what the farmer needs. Sobra. dito? Ito muna. Kaya pag-isip mo, gawin mo ito, gawin ito, gawin mo ito. Pero on a private sir na kayo, yung private, yung capacity ninyo, personal capacity ninyo, kumusta itong ginagawa ninyo?
Masaya kayo pag marami pupunta rito eh. Kahit libre. Yung Central Luzon, yung buong Luzon, alas ginagawa kaming benchmarking. Pero at the end of the day, pagka nakita mo, parang pagod ka, pero nasusuklihan ng yung accomplishment mo na nire-recognize ka ng mga tao. Nagagandahan sila eh, no? Pagka nagpunta ka rito, kahit na hindi ka farmers, gagawin mo gusto sa bahay. Accomplishment mo na yun, gagayahin kita. Pero sabi ko nga, kung agritourism ka, hindi pwedeng pare-parehas kayo. Sino pang pupunta sa farm mo kung ang kapitbahay mo? Parehas kayo. Eh sabi ko, yung nga lang farm, farm resort lang. Tumingin ka sa nakikita mo yung, sa Google na lang, maghanap ka ng address, maghanap ka. Manukan para yun eh. Hindi ka nakalinya sa farm tourism. Hindi problema, di ba? Tignan mo, gusto kong pumunta ng farm resort. Mag-research ka. Makikita mo puro mga farm na Texas. Doon pa lang, sa pangalan pa lang nagkakaroon ng competition. Hindi na sila di ba problema na yun? Kasi sabi nila, kulang ka ng advertisement kaya hindi ka nakakarating sa farm resort, makikita na cities doon. Pero ngayon, unti-unti na eh. Nakikilala na kami na, oops, Pampanga, halos naisip mo yung farm. I-google mo, makikita mo na kagad sa amin. So, sabi ko, tagal din ang kakaproseso. Pero dapat, doon lang sa pag-research, pag-search mo, makikita mo na kagad. Ay, di pwede yan. Puro mga manok yan. Puro mga Texas na nandyan eh. Dito, agritourism ito. Di ba, tinan nyo? Doon pa lang. Ay, pumunta tayo. Yes, sir. Pabigyan mo muna ng coffee, kape muna tayo. Ang empleyado ko rito sa 25. 150 a week. Pasweldo natin sa pupunta. Yes. Anong main? From 2017, nag-umpisa yan. Lang gagaling pa sa Bulsa mo yun, sir? Or Saan? umiikot na sa Bulsa kita? yun. Bulsa pa rin? Passion, sir. Passion. Kaya na, ngayon nga, sabi ko nga eh, ngayong gabi na ito, tigil muna. Pag-gising oops, gawin mo. Yan umihina na siyempre, hindi na ako nakakapunta ng farm. Lalo kung kung ikaw ang pumupunta ng farm, lalong problema. Ngayon siyempre, hindi mo na nakikita eh. Nakikikuha ka na ng ideas mo. Ano nangyari to? Ano nangyari? Pero nung masipag ako, so, bago, palitan. Yun ang, mahirap talaga siyang i-maintain sa laki. Kaya hindi rin maganda. Pagka gusto mo na mag-retire, tanongin mo siya, anong gusto mo pagka nasa retirement ka na? Ipa-farm mo. Sumana sa abroad. Pag-una ko mali po dapat yan. Dapat pala. So, 5 years before na mag-retire ka, Nagtanim ko na. magtanim ka ng fruit bearing. Yes, sir. At yung tanim mo dapat maganda na. Yung orchard siya. Yes. 100, 200, na mangga, 200 na ibang prutas. Nung makilala ka, Oh. pag uwi mo, may harvest ka after 5 years. Doon ka magtanong ng gulay. Nakakainin mo. Kasi yung burong 3 months lang eh. Gano'ng kalaki itong farm, sir? Pulong yung kare po. Lahat yung develop. Yes. Wow. Ganun- Ilang years mo din-develop yun, sir? 2017. Since 2017. Nung after na nag-seminar ako sa API. Na 150,000 ang mga na... Yes, almost. Na- Pero ngayon sa kasalukuyan, 150 yan. Pero mayroon naman siyang last year magandang kita. Ang kita lang. Bakit, sir? Anong meron last year? Yung seminar na gagaling sa gobyerno. Yung scholars, yung pondo, Yung mga ganyan. yung mga trainings. Nakikipag-bid kami sa mga seminars ng gobyerno.
Kaya lang may konting problema na ngayon. Yun ang nakakalungkot. Yun ang nakakatulong sa amin eh. Kasi sa kababawi, wow, ang ganda ng farm. Anong input mo rito? Sir, hindi kaya na gawing yung operations mo for the private sector. Huwag na asahan yung gobyerno. Pwede kami umasa. Nag-organize kami ng kamukha ngayon, meron kaming grupo. Yeah, kasama namin sila. Ibang grupo naman. Masinsinan niya. Ewan ko lang. Kayo, dapat masaya na po. Masyado Kaya sabi ko, huwag tayo magpapa-interview. Kasi nakaka-kasi. Masyadong madrama. Lagyan nyo na para Asus. Umpisa pa. Naiyak na. Nag-climax ka agad eh. Kaya sabi ko sa mga ano ko, sa graduation, hindi ako pwedeng Magsalit guest na. speaker. Ah. Hindi ko natatapos. Kasi nandito. Parang may kulang eh. Nag-invest ka ng pera. Nag-invest ka ng tao. Ano ba kulang? Support. Ng Pilipino tsaka ang gobyerno. Pagka wala yung dalawa yan, pupulutin ka. Kaya wala ang pondo sa iba. Akala niyo, kumikita, city doon. Hindi siya kumikita. Malayo pa. Kahit break-even lang sana. Pang-operate man lang sana, sir. Pero hindi. Kasi buhay ang inaalagaan mo eh. Pagka hindi mo nabiligan yan, wala ka na. Baka kailangan, sir, ng awareness sa tao. Para more yung maka-discover. Pero first time ko makakita ng farm na para gallery, sir, ha? Dito. Ano ito eh, paintings din. Oo. So pagka napagod ka na, gusto mo ng ibang mood na magpunta ka rito, Oo. makakasama si Van Gogh. Di ba? Si Sophia, sir, ay fine arts major. Ganun ba? yan, sir. Yan, di ba? Si Van Gogh yan eh. Meron ko palang talent na hindi mo alam. 2 oras lang, dito ka na. Wow. Hindi ba late sa akin mag-aral ng painting? Mas maganda nga yung ugod-ugod ka na eh. Bakit? Doon mo matidiscover na meron ka palang talent eh. Marunong pala ako. Yung mga directors na in-invite namin eh, marunong pala ako. Oo. Mag-paint. Pero malayo na eh, nagbabago nga eh, ang farm eh. From day one, kasi nagbabago eh, hindi mo na rin na-maintain. So when you started, to now ibang-iba na. Yung vision ng start, ibang-iba ngayon. Nagbabago na siya eh. Kasi sinusundan mo yung tao eh. Pagka nakitang nakopya ka, meron na sila sa kabila, babagoy mo naman. Baguhin mo na naman. Ang hilig ng Pilipino mga opya, no? Yes. Ang nakakapanghinaan ng loob, pagka yung pupunta rito, mag-i-inquire ng swimming pool. Libre na yung farm tour ah. Wala silang pakialam. Doon mo makikita eh. Siguro ako kung i-aircon mo. Or yung mga products mo, yung mga plants mo na nakikita sa abroad. Magastos yun eh. Yung gulay, yung bahay kubo, asos. Para pangkaraniwan. Hindi ko nakikita na excite sila pagka nandito. Yung mga ibang mga livestock, doon lang sila makikita mo. Yung ano pa nga natin yung gulay natin sa tabi dito, yung Asparagus. Asparagus yun. Asparagus. Oo. Gusto na. Tumutubo. Nagugulat sila. Yun mga ganun eh. Pero yung talong namunga ng isang iba't ibang ba't maliit? Ang gusto nila yung ganun kalaki. May lasang ka ako yung ganun kalaki. Ano sir, gusto nilang mangga na malalaki. Ay, oo. Meron ka rin. Blockbuster yan. Yung meron kami malaki, meron kami maliit. Sir, anong nangyari sa inyo? Anong nagkasakit kayo? Parkinson. Sa construction ako eh. So before
before that, wala kayong saklay? No. May saklay din na, natatanggal ko kasi ito pagka wala sa, hindi sa pinatake. May time na pinatake ako. Siyempre, nahiya ka sa ano. Kaya sabi ko, mag-stay na lang ako sa isang lugar. Nakatulong naman dito. Kasi from construction, kung sabi ko, construction, pagkatapos ng project, i-turnover mo, okay na. Dito habang natutulog kumusta na kaya yung alaga doon? Nanganak siya. Mabigat siya. Dahil siguro yung konsepto niya. Sabi ko nga, kung uulit ako, isang puro mangga. Yun lang. Isang mangga, puro na, yun doon na lang. Orchard na lang, orchard. Pagkain mo. Yeah. Masyado siyang malawak ang gagawin mo. Kaya sa nahihirapan. Hindi naman pwede mag-bisa ulit. Nandiyan na Pero kumusta sir ang farm tourism sa Pilipinas? Malayo. Hindi pa natin natatapos. Wala. Malayo. Madagdag ko lang. Sa buong Pampanga, ito yung number 1 na Farm tourism. Ang nakikita ko kasi sa farm tourism, gusto ng Pilipino yung malamig. Parting Quezon, Laguna. Di mo napapansin, alas pupunta ron. Dahil maganda yung climate. Dito, Yung mga lokbag, ganyan. Yes, diba, alas sila sina Costales, yung lugar nila. Yung nagpapag ng konti. Yun ang gusto ng mga natin mga Pilipino Hindi na kasi naunawaan. Once na pumunta rito, hindi naman, ang tinulungan na si farmers Hindi naman si owner Kasi once na may bumili sa'yo, maingganyo kang bibili ka, magtatanim ka para ibenta mo sila ulit. Hindi, pagka walang bumili na mangyayari, sarado na yan. Kaya iba't iba, kung meron kami tilapia, lahat sino man dapat mag-umpisa? Gobyerno o farmer? Private sector? Sir, na-try nyo yung mga concept ng yung parang pick and pay, ganyan? Luma na yun. It's not working. Binibigyan mo na nga nila, ayaw kulit pa. Siguro, depende sa mga bisita. Pero hindi ko nakikita nga. Yun ang konsepto ng farm tourism na narinig natin Yeah. Kaya sa dami ng farm tourism, ang farm tourism dapat, agritourism, is family enterprises yan. Dapat ganun ang konsepto niya. Yung pamilya mo, kung magpapatakbo, kung walang bisita, tutuwa. Walang gastos. Iba yung konsepto namin pang malaki yun Kaya department ng hotel, department ng restaurant, 5 department niya sa 20,000, 100,000 naman dyan. Saan mo kukunin niya? Maganda lang siyang tingnan sa labas Pero yung nasa loob ng gastos, ang laki. Marketing pa. Buti nga may Facebook Nakakahuli ka ng konti-konti. Malakas kayo nag-ads kayo sa Facebook? Minsan nag-ads, minsan hindi pa naman kami ganun kadaling Hindi nag-work? Marami na rin sila pupuntahan Dapat talaga meron kang gimmick na May something, no? Na ikaw lang, no? Yung branding mo na ba't ako pupunta sa St. Isidore? Makikita na meron naman ako sa kapitbahay. Baka dapat magaling na online marketers. Kasi sabi ko nga, anong tulong ng DOT sa atin para pumunta rito? Norma. Wala akong nakikita. Sabi ko nga ang isang bayan, kasi yung mga ini-invite namin from ibang lugar sa Region 1, Region 2, dinadala namin dito ng libre. Para makikita sila ng farm tourism. Yun ang mga tinitrain namin ng farmers Okay naman ang kanilang yung nakikita, nasasiyahan sila. Dahil farmers talaga sila Sabi ko, ang kulang natin, encourage natin yung mga
Pilipino na pumunta sa mga farm. Paano? Paano mo na sila ililibre? Magkano isang bus? Siguro 1 million may bus na munisipyo. So every week, every Sunday, itong barangay nito, 50 kayong pamilya, 50 kayo, sumakay kayo, pumunta tayo sa farm. Siguro merong 100 pesos yun. 50, 100, 5,000 na yun. Nakakita ng farm, na-impress sila, magtatanim ako, ganito lang pala pagtatanim. Nakatulong na. Hanggang sa masanay sila. Gusto ko ulit pumunta ron. May bayad na. Pamasahe na. Walang... Pero ang end niya talaga, gusto niya ma-encourage everybody to go back to the farm. And we should start with siguro local support muna. Ang maganda, because you are here, nagkakaroon ng exposure. Kasi as you can see, kung minsan you just pass along the road, hindi mo naman mapapansin. No? But there's a treasure na nakatago pala. So ang gusto lang ni engineer, because of, he's investing dito sa mga magagandang systems naman, from painting, from circular paths, may willing to invest. Ang kailangan natin to encourage people na to see the area. Kasi kahit na kayo, parang, ang ganda kaagad. But this is really the number one top learning site dito. Kung minsan passionate lang talaga si engineer eh. Si engineer gustong umunlad ng mga farmers. Kaya lang kung minsan hindi alam, may konting frustration. But Malaki ka mo, ano ba? Konti. Ako konti pa rin ang tingin ko konti. Okay. But you know what he's done here is what is impressive. So kumbaga na-air lang ng konti yung frustration. Yeah. Pero with the purest intention na gustong he can make a difference, lalo na sa mga bata ngayon na more involved sa gadgets nila, gusto naman niya makapasok dito to appreciate the beauty. Sana makatulong ang local government. Pero yung father ko, farmer talaga. Sabi nga sa akin sabi niya, wala kaming seminar. Wala kaming kooperatiba. Pero wala kaming binabayaran na farm. Nakita ko talaga nung bata pa kami, wala sila magbabarkada, magkatabi-tabi-tabi ng lupa. Puro bayanihan yan. Walang perang umiikot. Salitan sila kung sinong gagawin. Sinong nag-i-schedule yan kung sino yung sino ngayon magtatanim ng palay, kahapon, magbibit na sila, mag-ano ng punla. Bukas noon, makikita naman sila uli. Ang problemahin ng farmer, ng pagkain ng farmer ng barkada nila. Kasi bayanihan Wala nang bayanihan Sabi ko nga, kung may babalik yung bayanihan na yan, doon tayo mag-umpisa. Parang nakikita ko yung susi Doon yung makikita walang nagugutom na farmer. Kasi sabi ko, naranasan ko yung 1 taong bigas. Nandun sa ilalim ng bahay namin Makapila yun monthly. Makikis-kis mo. Meron kang kalabaw. Parang napakasimple lang. Ang problema lang nun, walang pangyanuro sa kulasim sa mo. Kaya lang, masipag ka lang Sabi nga ng yung kapatid ko Koyo, linggo na naman, fiesta. Kasi linggo ka lang makakain ng meat The whole week is that. At saka gulay. Pagdating ng linggo, dahil nandun sama-sama kayo, baboy ang ulam mo. Ngayon, iba naman puro baboy na. Walang gulay. Wala ng gulay. I think we can mainat para hindi mainat. Sige, Apo. hindi na ako sasama. Yes, sir. Yes, sir. Ay, sina Francis. Apo. Babalik kami after, sir. Dito na kayo matutulog. Hindi na ko, kung di siya mabubong
Tira sir, ang may Lotus. Parang kayo pa lang. Ba't hindi nyo i-highlight yun sir sa packaging dito sa tourism? Oo. Hindi sa tanggapan ng Pilipino. Hindi naintindihan. Kung sa ano, isipin pang isang country talaga yan Eh eh. bakit ang Pilipino pag pumunta ng Vietnam, hinahanap yan? Ano pong paborito ng, di ba pagka nagpunta ka ng Vietnam eh, sticky rice ang gusto nila. Oo. Ang dami dito. Eh, punta ka na Thailand, sticky rice sa kamangga. Ang dami dito. Iwan nyo ka ako doon, tapos dito lang pagkakaguluhan nyo. Oo. Iba lang ang ano niya. The way they package Oo, lang. oo. Pagka si Pilipino kumakain ng gulay, doon pa tayo yayaman farmers. Yung nga pala problema natin. Si Pilipino hindi kumakain ng gulay. Hindi ko makain ng gulay. Hanggat hindi sila kumakain, walang mangyayari siguro. Pero pagka kumain na sila, marami ng side dish na nakapaikot sa kanya. Parang Koreano. Aba, marami na magtatanim. Sa Vietnam nga kumain kami isang plangganang puro down na isa-serve. Yung po nila. Mura pa. Sige. Sige sir. Balik kami mamaya sir after ng tour. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.